nakarating ka ng Sorsogon, hanep ang view ng mga dagat dyan, pati na ang mga kabundukan. Pero hindi lang yan ang pinagmamalaki nila dahil sa puso ng kanilang mga kagubatan, may natatagong sarap na pwedeng matikman. Yan ang kwentong inalam ni Bernadette Reyes. Buko sa mga Bicolano, bayuko sa mga Tagalog. Yan ang kuhol na karaniwang mapupulot sa mga bundok sa Sorsogon. Sa laki at lasa nito, tiyak daw na solve ang pagkain. Instant bonding para sa barkada ni Jepoy ang pangunguha ng mga buko. Padilim na kung akyatin nilang bundok sa bayan ng Anyog, Sorsogon. Yung buko po na tinatawag dito sa amin, para po siyang shell. Malaki po siya sa natural na shell. Ito po talaga yung karaniwang na ginagamit ng mga taga dito sa amin. Pangluto, pangulam at pangpulutan na rin. Mas madali raw manguha ng mga buko tuwing gabi at katatapos lang ng ulan. Bit-bit ang flashlight at lagay ng mahuhuling buko, sumabak na sa buko hunting ang magkakaibigan. Nangunguha raw sila nito para may maihain sa pamilya at may pagkakitaan. Naibebenta kasi ang mga buko sa 7 hanggang 10 piso kada piraso. Dito po lang kami naghahanap sa mga damo-damo. Mahilig po kasi sila sa malalamig po sir na lugar. Dinadampot lang po siya, hindi naman po siya delikadong hulihin kasi hindi naman po siya nangangagat. Makalipas ang 1 oras, halos makapuno na ng isang plastic bag ng buko sina Jepoy. Pagbaba ng gubat, handa na silang iluto ang mga nahuling buko para maging hapunan. Sa pagluluto ng adobong buko sa gata, kailangan munang pakuluan ito sa loob ng 30 minuto o higit pa para lumambot ang laman. Sinisiguradong malinis ang mga buko bago tanggalin sa shell. Dahil may laway raw ito na maaaring pagmula ng bakterya ayon sa registered nutritionist dietitian na si Jameline Raimundo. If hindi po maayos ang paraan ng pagluluto, maaari pong magkaroon ng mga iba't ibang mga sakit tulad ng mga heart diseases po. Sa pagluluto ng buko, igigisa ang bawang, sibuyas, luya at buko. Lalagyan ng laurel, toyo at suka. Hindi rin mawawala ang gata ng nyog at maraming sili. Pagkakulo, pwede nang ihain ang adobong buko sa gata. First time ko to mukha siyang sisig, amoy siyang balot. Masarap siya ha, para siyang baboy, na para siyang puset. Malilam na masarap. Pag tinignan mo siya sa una, mukha siya nakakatakot. Masustansya raw ang buko, pero hinay-hinay lang sa pagkain ito. Ang buko or kuhol na tinatawag natin in general, usually ang mga nutrients nito ay meron tayong mga protina, mga fats. So ang fats nito ay rich in omega-3, vitamin A, iron at calcium. Ang recommended serving natin per person is 100 grams. That's equivalent to almost 120 kilocalories po. If malalaki po sobra talaga yung mga shell niya kasi counted din po si shell, hindi lang po yung laman, more or less 8 to 10 pieces po. Sa sarap magluto ng mga Bicolano, kabilaan din ang buko na kanilang napupulot. Kaya dapat lang na pangalagaan ang gubat na pinagkukunan nito. Ako si Bernadette Reyes at yan ang kwentong dapat alam mo.